Dahil sa sunod-sunod na trahedya sa kalsada, kabilang ang insidente sa SCTEX na ikinasawi ng 10 tao, kabilang ang 4 na bata, ay nagpasya ang Department of Transportation na ipatupad ang mandatory drug testing sa lahat ng PUV drivers. Tuluyan na ring binawi ang lisensya ng driver ng Solid North na sangkot sa SCTEX tragedy. Si Cherry Light magbabalita. People do not feel safe on our streets. Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na ipapatupad na agad ang mandatory drug testing sa lahat ng driver ng pampublikong sasakyan kada 70 araw. Ibig sabihin, lahat ng mga nagmamaneho ng PUV ay kailangang dumaan sa drug test bago pumasada. Today, I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance. Ang kautusan na ito ay kasunod ng insidente sa SCTEX kung saan naunang tumanggi ang driver ng Solid North na sumailalim sa drug test. Kalaunan, pumayag din itong sumailalim sa mandatory drug testing kung saan negatibo ang resulta. Matatandang umabot sa 10 ang nasawi, kabilang ang 4 na bata sa kinasangkutan niyang aksidente. Ipinangako rin ni Dizon na titiyaking makakamit ang hustisya ng mga biktima ng SCTEX tragedy. Ayon kay DOTR at LTO Chief Vigor Mendoza, tuluyan ng binawi ang lisensya ni Teodoro Merhan Silvalian, ang driver ng Solid North Transit, matapos ang kanyang pagtanggi sa drug testing. Hindi na rin ito pwedeng makakuha ng panibagong lisensya. Naka-flag na rin ang kanyang record sa data system ng LTO para hindi na ito muling magamit. Samantala, isinasailalim na sa mandatory drug testing ang lahat ng driver ng Solid North Transit. Binigyan din ng 60 araw ang lahat ng bus companies upang ayusin ang kanilang mga terminal alinsunod sa bagong kautusan. Bilang karagdagang hakbang, iniutos din ni Dizon ang pagbabawas ng maximum driving hours ng bus drivers mula 6 na oras sa 4 na oras, mahigpit na pagpapatupad ng road safety checks sa lahat ng sasakyan, agarang implementasyon ng speed limiter law, 70 araw na suspension sa mga abusadong motorista batay sa reklamo ng publiko, suporta ng panukalang Public Transport Safety Board para sa sistematikong investigasyon at pagresolba sa mga insidente. Ayon kay Secretary Dizon, panahon na upang seryosohin at ayusin ang sirang sistema, buhay ang nakataya at kailangang maramdaman muli ng publiko ang seguridad sa mga lansangan. May nakita kaming i-post sa social media na nag-aabusadong driver, automatic suspendido yan, 90 days yung lisensya niya. Walang investigasyon, ang hearing. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.